kwentong ito ay nangyari noong ako ay nasa kolehiyo. Maikling pangyayari lamang ito, ngunit hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang ganito. Dahil wala naman akong third eye o ibang kakayahang pang supernatural. Nag-aaral ako noon sa isang universidad sa Maynila. Catholic school ito, kaya kargado sa religious subjects. Hindi ko na maalala kung anong saktong religious subject iyon, pero ito na ang nangyari. Sa kurso ko na music ay madalas ka makikisali sa mga block section. Sa religious subject na iyon ay kasama namin ang mga taga-mascom. Naalala ko pa na ang classroom namin ay sa pinakadulo ng building, sa 3rd floor. Muntik na naman akong malate, malayo kasi siya sa kantin kung saan ako tumatambay bago magklase. Last subject namin yon tuwing Martes at Huwebes. 4:00 na ito nagsisimula. Sa araw na iyon ay ang prof namin na si Miss Romano ay nagtanong sa klase kung sino ang nais magbahagi ng karanasan sa buhay na sinubok ang pananampalataya sa Diyos. Siyempre, walang nagtaas ng kamay sa amin, kaya napilitan si Miss Romano na mamili sa klase kung sino ang magbabahagi ng karanasan. Ang napili niya ay ang kakurso ko na si Gloria. Napahinga ako ng malalim noon dahil kinabahan ako na baka ako ay mapili. Hindi talaga kasi ako komportable magsalita sa harap ng klase. Tumayo na si Gloria mula sa upuan niya at halatang nahihiya siya. Nagulat ako sa kanyang ibinahagi dahil ito ay tungkol sa kanyang ama na namatay na. Ilang taon na din ang nakalipas. Hindi kasi kami close ni Gloria, kaya wala din akong alam tungkol sa personal life niya. Nakiramay naman ang mga kaklase namin sa kanya, pati na rin si Miss Romano. Ngunit sa gitna ng pagbabahagi ni Gloria, ay may narinig kaming Tumayo si Miss Romano mula sa upuan niya at sinabihan ng klase na respetuhin si Gloria sa kanyang binabahagi. Akala ni Miss Romano ay may nagbibiro kay Gloria at nag-iiyak-iyakan. Ngunit lahat naman kami ay maayos na nakikinig lamang. Nawala ang tunog ng umiiyak nung nagalit si Miss Romano, kaya naisip ko din na baka nga may nagbibiro kay Gloria, ngunit parang ang lakas naman ng loob nun kung sino man siya. Sensitibong topic ang namatayan ng pamilya, kaya bakit naman bibiruin? Nagpatuloy si Gloria sa kanyang pagbabahagi at dito ay medyo naiiyak na siya nang may narinig na naman kaming Muli, tumayo si Miss Romano na nakasimangot na sa aming lahat. Ngunit nagtaas ng kamay ang class president ng section. "Yes, Miss Abelia. What is it?" Tanong ni Miss Romano sa estudyante. "Miss, wala po sa amin umiiyak. Promise po." Hayag ng class president na may kasamang takot at kaba. Hindi agad nakasagot si Miss Romano at sa oras na iyon ay tila lumakas pa ang pag-iyak. Nang mapagtanto ni Miss Romano ang nangyayari, ay kalmado niyang sinabihan si Gloria na maupo na muna at nagpasalamat siya dito sa pagbahagi niya ng karanasan sa klase. Tumingin siya sa amin na bakas ang takot at kaba sa mukha. "Class,
I think someone needs prayers. Ipagdasal na lang natin sila lagi I think we have to end our class early for today. Thank you and I'll see you all next week. Let's go everyone. Hayag ni Miss Romano na may kasamang pagmamadali at taranta na rin. Nagmadali kaming lahat patayin ang mga aircon at mga ilaw ng classroom at saka lumabas. Patuloy pa rin ang pag-iyak na natunugan namin na boses ng isang babae. Lubos kong ikinatakot ang karanasan na iyon at nakakabilib din naman ang aking mga kaklase at si Miss Romano na hindi nag-iwanan. Pero syempre paglabas ng classroom ay brisk walk na ang lahat sa koridor. Laking tuwa ko din naman nung nag-anunsyo ang section na iyon na sa kabilang building na ang magiging classroom para sa religious subject na iyon. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!